pinapractice ko na rin siya. Kahit dati naman pinapractice ko yun. Pero minsan kasi parang ang sarap maging sure pagka ulo mo ginanon mo Pero siguro sanayan lang talaga, no? Okay. Pero mahirap din talaga yung habang nagsasalita ka tapos nagdadrive ka and then nagpa-process yung utak mo kung kasi dahil mo titignan no? Kaliwat kanan, then titignan mo rin yung rear view mo ng side mirror mo. So ang dami no? Dahil pinaprocess. So ngayon naka-setup na rin yung ating intercom na headset na mura ko lang din nabili sa Lazada. Pero naka-turn off pa no, yung ating music para marinig ko yung mga ano, so siguro sa next vlog na lang natin ma-check yung mismong intercom, no? So naka-open yung visor ulit. Tatry ko ulit i-close. So ngayon naka-close na, no? Ayun ako, sige, kaya yan. Shoutout sa'yo, Aerox guy. Hindi ka naman sana natatae, no? Baka may emergency lang. Pero sana nag-hazard siya, no? Emergency talaga. Okay. Sarap pag yung ganito lang no? Tamang ano lang, tamang traffic lang, hindi yung talagang bumper to bumper. Sarap yung ganito, talagang joyride lang. Okay, so naka-close pa rin yung ating visor, mga kaibigan. And then kakanan na tayo rito sa papuntang Katipunan. Medyo mainit siya, no? Pagka naka-close yung visor natin. So, tamang bukas lang tayo. Okay, so ito kakanan na tayo rito, no?
minsan talaga kailangan mo magbusina sa mga ganun, you know? Kasi minsan may mga na-encounter ako, may mga tumatawid na ano eh. So at least alam nila, no, na may bike or motor, medyo hindi muna sila tatawid agad. Parang warning lang din talaga yun. Eto, as usual, traffic lalo dito sa may Katipunan, no? Dito sa may Ateneo. Imuyo ko ako, no? Kasi hindi ko makita yung dashboard ko eh. Natatakpan nung camera eh. Kaya ang hirap pagka mata lang hindi siya abot eh, mga kaibigan. So kaya minsan gumaganyan ako yun, para makita ko yung status ng dashboard, no? Wow, very good. First time ko palang magagamit tong nakuha akong GoPro tsaka intercom, no? So hinintay ko munang ma-setup talaga, and then first time ko rin na talaga silang gagamitin ng sabay. So hindi ko pa alam yung result nito, yung output nito, kung okay ba, no? Pero pagka napanood nyo to, ewan ko na lang, tingnan ko, hindi ko pa nakikita. Red yung no, traffic light, pero since may dumidiretso eh, baka pinayagan na sila. Kaganon, depende yun, ha. May authority naman na nagsabing diretso, pwede naman yun, no? Sila yung magsusupersede eh. Mga enforcer din naman na makakapag-supersede. Halimbawa, kahit pa red yan eh, kung enforcer sa talaga nag-enforce doon para sa traffic, then kung pinadaan ka, okay lang yun.
So atin, itong pagmumotor natin, no, it's just a form of hobby, no? Parang sarap din mag-relax, tamang joyride lang. And then especially kung medyo stress ka, may problema ka, parang instead of minom ka or kung ano nung gawin mo, diba, rides ka na lang, sightseeing, okay na yun, diba? Mas masarap pa rin mag-rides, no? Pag kung saan sa pumunta. And it's the ride safe lang lagi, syempre. So yun, no? Hanggang Commonwealth pa tong traffic na to. Sana syempre uwian na no? Ka-alas 6 na lalo na pag alas 6 talaga, mas matindi na yung traffic talaga. Well, ganito naman talaga lagi, no? Metro Manila, wala na, madami na rin talaga lalo na panay hiring pa ng mga ng mga kotse, yung tawag doon, yung mga meron na kasing joyride na kotse, di ba? Tapos patuloy pa rin nag-hire yung Grab ng kotse. So kala mo mga private yan, yung mga iba dyan, mga pasada rin yan iba dyan di ba? So wala sa motor okay lang pero yung iba, ang dami na rin. Bukod din sa ibang mga talagang private, bawat isang tao may 3 sasakyan, no? Kahit na nahihirapan na magbayad yung iba, kukuha pa rin. Kahit wala nang parkingan yan sa lugar nila, no? Wala nang parkingan. Yung 3 niyang sasakyan, nakaparking lang sa labas. Nasakop niya na yung tapat ng may ibang bahay, diba? Kaya wala talaga hirap sa Japan. Pagka wala kang parkingan, di pwede yan, diba? Dapat may parkingan ka bago kumuha ng sasakyan Tsaka imagine niyo mga kaibigan, sa Japan sila na may mga pabrika ng sasakyan, diba? Honda, Mitsubishi, Toyota, ang dami nilang manufacturer yung mga ng sasakyan, diba? Mga model, make. Pero halos kasi laki lang din naman natin yung yung Japan pero disiplinado talaga no? Hindi ka pwedeng kumuha kung wala kang parkingan. Dito wala kahit wala kang parkingan, mas ikaw pa yung pinakamaraming sasakyan. Only in the Philippines lang lahat talaga.
So nag-adjust lang ako ng helmet, no, kasi parang feeling ko nakababa yung ano eh. Not sure nga eh. So since first time, doon natin malalaman sa result nito, no, kung ilang adjustment ang mangyayari nito, mga kaibigan. Dito rin natin malalaman kung kung may isang oras ba itatagal yung battery ng GoPro. Eto, no, kasi full charge to eh. So dito natin malalaman kung may isang oras ba o mahigit. Ito yung original na GoPro. Dito natin malalaman. Huli ka. Okay, so Commonwealth na. Malakas yung hangin. So try ulit natin mag-close ng visor.